Okay. Pauwi na, pauwi na. Uwi na, attorney. Ito Sumunod lang sa sigaw mo, attorney. alam niyo mo, kasin ko ito? Bakit? Kasin tangkad. Kasing tanggal. Ito si attorney. Ito, Attorney Salvador Poques, may professor in labor law. Hindi naman. Ano ko rin yun professor ko rin sa labor na yun. Pukis, ito, Pukis to. Oo. Ito si Ikwan, brother Pandi Pukis. Poques. Brother ni Pukis to. Ganun po ba? Ito, si Pukis yan. Opo. Apa. Pero niyo pala si Attorney Buddy. Oo. Sige po. Bago may classmate pa ako, si Jess. Jess Pokis. Jesus Pokis. Younger brother mo. Brother mo kayo, classmate ko yun sa law school. Nasaan na siya? Nasa Isabela. Si Versa sa Putang yan na, big time na pala yung aking classmate Vice Mayor. Ito natin. Oh, Otto. Automatic. Notice of tawag doon. Release. Yung release lang doon. Yung susunod na proseso. Arraignment. Arraignment. Meron ng arraignment, January 14. January 14 arraignment. Branch 77. Online po yan o, siyempre online. Personal. arrangement, no? Hindi naman siya nakakulong eh. Sandali lang. Okay. Saan ko pa kaya? Ito, attorney, wala nang legal procedure na gagawin ngayon. Wala na. Ano na, formality na lang yun actually. Formality lang yun. Wala ko doon. Oh. Patay ko muna, baka maiwan. Picture. Picture. Apa? Masaya na si ma'am. Masaya. Ganun. Oh. Pagod. Picture, ma'am, picture. Video ko, video. Ma'am, pasok kayo, ma'am. Ayun lang ba? Ito na lang. Dito. Nakita mo na pinabilisan ko na kasi Oo. attorney, diba? Attorney, narakuan. Kita mo naman attorney, hindi ko na kayo pinahirapan ha. Okay. Thank you. Thank you. So, Okay, maraming salamat. okay na yung mga pagkain niya ha. Mami, ko mo kayong dalawa niya no. Okay. Yung dalawa na. Ay, sorry. Souvenir. Kinuha ko. Yes sir. Ano po nung ako naman ginagawa ko naman. Well, naintindihan ko naman. Kasi mystery namin yung forensics kanina. Ito sa kay Kapulan. Okay. Ano ba ang nangyari? Ako kawalan yung kay Cabral. Nasaan na yun actually, talaga yung sinisya ko na. Kaya kung makikita niyo yung dito. Baka naka-record yun. Tapos i-receive ni naman, tsaka nyo naman. Okay. Napahaba pa ang bakasyon niyo naman sa tayo. Kasi hugin mo ako ng pwede. Kasi mag-New Year, ano? Sabi ko, huwag niyo pa uwiin si Jun sa vacation kasi Si attorney. New Year na New Year, yun ang New Year mo, may goodness. Uy, Bija. Okay naman, wala kayong naiwanan, wala kayong
So dito na ang labas namin. Sir, kumusta sir? Ayan na. Abangan, sa labas na lang, sa labas. Oh, sir. Sir, tawag pa. Ayan, natuto na yan. Ay, sorry. Sapaw. Sige pa kayo. Sapaw na. Walang agawan. Sir, mic test na, mic test. Ron, magandang hapon sa inyong lahat. Maraming salamat sa inyong pag-aantay. So ngayon, nagkaroon ako ng release order from the judge. Pwede na ako magpa-interview kasi kanina Wala siyang control. custody. Bukas ha. Sige, sir, kamusta naman po? Ano po naging proseso po? Nakapagpiyansa ni Pablo? Maayos naman yung proseso at napabilis dahil of course mabilis magtrabaho yan si DG. Yung mga paperwork doon sa judge, sa RTC, Sa ilalim. Plan 77 sa QC ay okay din. So napabilis. So kami nagpapasalamat at naging maayos naman ang of course yung pag-aresto, yung pagpoproseso, saka itong pagpopost ng bail, at saka yung release order. Sir, ano kung gusto na ano? Of course, yung aming grupo, United People's Testify, tuloy-tuloy pa rin na magpapahayag ng naramdamin natin mga Pilipino dito sa matinding korupsyon na nangyari sa ating bayan. Kasi nga, inaasahan natin na bago magpasko, mayroong mga makukulong, mayroong mga mapapanagot. Pero sa ngayon, wala pa eh. Yung mga nakukulong na kasuhan, yung mga manliit na ano, kailangan natin talaga yung mga nagnakaw ng mga bilyon-bilyon, mga trilyon-trilyon, yung dapat ang mapanagot at mabigyan ng hustisya yung mga taong nangamatay, nagkasakit, yung mga dinaanan ng baha. Dahil hindi naman pala ginawa yung mga flood control projects na yan, kundi kinuwarta lamang, yun ang skip ko. Sir, your thoughts po about sa pagkaresto sa inyo? Gusto sabi niyo dito, inipit ba kayo? Yung pag-aresto, naintindihan ko yun dahil trabaho ng CIDG yun. Ano? Ang hindi natin maintindihan at kinarbabahalan natin ay bakit yung mga taong nagpapahayag ng mga damdamin, nagpoprotesta dahil dito sa mga matinding korupsyon na ito ay kinakasuhan, pinuhuli, na-aresto ng tulad ko. Dapat ang kinakasuhan, na-aresto yung mga taong nagnakaw ng bilyon-bilyon, yung mga nagkuha ng pera na instead sana sa mga flood control para muna ang baha. Ayun ang inaasam natin na makulong na mapapanagot, pero wala. Sir, yung backload ng case po ninyo, inciting to sedition, meron daw po ba kayong mga naging pahayag ng pagka-aklas laban po sa gobyerno or sa AFP? Ayun na nga yung inciting sedition is parang nanghihikayat ng sedisyon na pabagsakin ng gobyerno. Hindi po namin ginagawa yun sa gobyerno. Kami lamang ay nagpapahayag ng damdamin, matinding puot, galit ng mga tao. Katulad ninyo, tulad natin lahat, tulad ng mga pulis, tulad ng mga sundalo, na nararamdaman natin yung paglapastangan ng mga taong pinagkatiwalaan natin, mga taong binoto natin, pagsilbihan tayo, pero sa halip, tayo ay wilalangya. Ninakaw nila yung pera ng taong bayan. Yun ang gusto natin mapanagot. Pero Is it true, sir, na nakikayat kayo sa militar na mag-aklas po sa pangkalan? Hindi, wala tayong mag-aaklas. Hindi po pwede yun. Yun, masasabi natin mag-aaklas, papagsakin ng gobyerno, talagang sinisius yun. Pero hindi ko ginagawa yun, yung ginagawa ng United People's Initiative. Pero General, ano daw po yung naging context? Bakit po kayo kinasuhan ng inciting to sedition? Yung sinasabi nila, yung mga post ko raw na destabilization, ng gugulo sa gobyerno, mga ganon. Pero wala naman yung talagang mag-aklas, labanan ng gobyerno, wala naman ganon. During the arrest, sir, nakaramdam ba kayo na parang may na-violate sa rights po ninyo? Hindi naman dahil of course binasahan ako ng Miranda rights pag-aresto sa akin sa airport, sa terminal, binasahan ako ng CIDG ng aking mga karapatan. So unfortunately, yung karapatan niyo na ilagay doon ay I am entitled, I have the right to counsel or a legal counsel or legal assistance. Unfortunately kanina hindi nakapasok yung mga lawyers namin kaya nagkaroon ng konting commotion doon. Gusto sana ng lawyers namin na mag-usap ako kasi hiniwalay yung pag-aresto sa akin, wala yung mga lawyers doon. Yun lang naman ang naging issue doon. So, kung ganito, sir, nyo na ganito kasyo, baka magsampa ng reklamo sa
sa mga police. Yun po Yeah, yung- yun ang sinasabi ni Atty. Topacio dahil na-violate daw yung rights ko na hindi ako nabigyan ng karapatang legal assistance. So, bahala na si Atty. Topacio doon kung anong nararapat na gawin sa Sir, sa January 14 na po yung arraignment po ninyo. Ano yung mga susunod na hakbang? Sa ngayon, dahil nagkaroon tayo ng holiday, so meeting kami, titingnan natin, pero maasahan nyo na tuloy-tuloy pa rin tayo na magpapahayag ng ating damdamin. Kaya hindi lang naman kami, hindi lang ako, kundi we represent yung mga taong bayan para mapanagot at mabigyan ng justisya ng ating mga kababayan. Yun naman po. Okay. Thank you, thank you. Sir, paano ba, sir? Retired man general po. No, I retired from the Air Force. Air Force. O, kasi dun sa press release kasi sir, Hindi, nakalagay kinurek na ni Atty. And then kayo po ngayon ang lead coordinator po ng NBI. Yes, yes. Sir, to clarify, ang sabi po yung mga pag-aakla statements, yung People Power Monument po na protest, may mga nabanggit ba kayo po? Hindi, ang nabanggit naman natin doon ay, of course, doon una ay... Napirmahan ka pa. Oh, sorry. Di recall election. Bigyan mo lang yan, bigyan. Recall. Recall election. May panibagong kaso. Panibago daw yun. Hindi, joke na lang yun. Pwede na magpahinga. Wala pa Salamat, sir. Vlogger rin ako, vlogger. Ito yung mga nagpapakahirap. Hello po. From ABCBN, from you, ma'am? DCMM. Kayo, ma'am? Sinabihan namin sila kanina. Inquirer po. Opo. Inquirer, yan. Kasi nasa pa din ako. May channel lang na ako. Makabayan. Tunay Makabayan eh. Hindi yung Makabayan Black, ha? Makabayan ang aking channel. Pahinga na tayo. So, kita uli. Thank you, sir. Hindi po yun. Alam po natin number niya, may Major General, no? Romeo. Pupi. Air Force. Philippine Air Force.